mga ka-Q&A dito sa ating programang US Visa Question and Answer or US Visa Q&A. Ito po si Attorney A. Erwin Bautista, ang inyong host, at tayo po ay napapakinggan sa radiophilam.com, www.radiophilam.com, at sa Flash TV dyan sa Philippines. Ano po? Ang topic po natin ngayon ay hardship waiver for the J1 visa 2-year homestay requirement. Ano po? So, there are other waivers available for J1 2-year homestay. Ang atin pong i-discuss ngayon ay yun pong tungkol sa hardship waiver. So, tayo po ay nagkaroon ng isang client na isang arkitekto, nag-aral dito sa Amerika, tapos hindi na siya nakabalik sa country niya, who is from South America, hindi po siya taga-Philippines. So ngayon, yung kasing anak niya, natagpuan ako sa internet at pinailan ko ng amnesty. So ngayon, natuklasan ko, after na maikuha ko naman itong ating client ng green card through the amnesty program, nabanggit niya sa akin na yung father niya ay naka J1 at hanggang ngayon ay hindi pa nagkakaroon ng green card kahit na married siya sa US citizen. So, nirefer niya sa akin, nagkausap kami ng father niya, nung time na yon, wala siyang paraan na makapag-apply ng green card. So later on, after a few years, natawagan niya ulit ako. Sabi niya sa akin, attorney, I am now married to a US citizen. Can you check if I can apply for the hardship waiver? So, pinag-aralan po natin yung kanyang sitwasyon, and we were able to determine that he is eligible, or number one, he has a qualifying relative. Ano po? Kasi dito ang qualifying relative ay spouse and or child na either green card holder or US citizen. So magkaiba naman po ang qualifying relative dito, spouse or child. So nagkataon itong ating US citizen, itong ating J1 applicant ay may asawa na US citizen at mayroon siyang 3 anak. So itong 3 anak niya, yung dalawa ay US citizen, yung isa ay green card holder. Mga adult na ito So pinakita natin doon sa hardship waiver ay yung paghihirap na dadanasin nung kanyang may bahay at nung kanyang mga anak pag siya ay dadalawin doon sa South America. Kaya yun ang in-emphasize natin doon sa ating application. Ano po? So ngayon, pag nagpi-fill out po niya, kasi ang problema dito sa ating client na ito, kapag pinala natin siya na regular petition, so di siya pwede mag-adjust dito sa Amerika, so magkakaroon siya nung, bukod sa 10-year bar waiver, paglabas niya ng Amerika, kailangan niyang bunuin yung 2-year homestay. So, dalawa ang requirement niya na i-comply. So, kung let's say, nag-apply tayo ng provisional waiver, kasi hindi siya pwede mag-adjust dito sa US Kasi nga, meron siyang J1 2-year homestay requirement. So, kailangan, para ma-comply niya yon, uuwi siya doon sa country of origin niya. Tapos, para hindi siya tamaan ng 10-year bar, dahil more than 1 year na siyang nag-stay dito. In fact, more than 20 years na So, kailangan tayo mag-apply ng provisional waiver bago siya umuwi. So, although we have high probability of getting the waiver for the 10-year bar, yung 2-year homestay, di wala tayong waiver doon. So, pag umuwi siya sa country of origin niya, bubunuin niya muna yung 2 years na yon para makabalik siya dito sa US. So ngayon, based on our assessment of his situation,
qualified siya or eligible siya do sa exceptional hardship waiver. Ano po? So, pinailan natin yan ng petition dito. Sorry, may approve na siyang petition bago pa sa atin siya nagpunta, no? Ginawa na nila yon. So, ang kailangan na lang natin gawin ay yung exceptional hardship waiver. Ngayon po, dalawa ang kakausapin natin na departamento ng gobyerno. Isa ay ang USCIS. Ang ipa-file natin na form dyan ay yung form I-612. I-612, ano po? Ngayon, hindi pwedeng aksyonan yan at aprubahan ng US Immigration kung walang advice ang Department of State. Kasi ang nag-i-issue niyang J1 visa na yan, yung Department of State. So, kaya ngayon, mag-a-apply tayo sa Department of State. Sabay natin gagawin ito. At pipila pa natin yung Form DS 3036. So, kung di ako nagkakamali, no? So, yun ang pipil upan natin na form at sabay natin yan na ipa-file. So, ngayon, mag-conduct ng sarili niyang evaluation ang Department of State. Tapos, saka pala ngayon hihintayin ng USCIS yung magiging recommendation ng Department of State. Kaya kung ano po yung pwedeng isubmit sa US Immigration para makumbinsi sila na magsasuffer na exceptional hardship, kailangan po ipaalam din natin yan sa Department of State. Ano po? So, ano ba ibig sabihin ng exceptional hardship? Exceptional hardship for J1 visa waiver, it allows a foreign student or trainee to avoid the mandatory 2-year homestay residency requirement if returning to their home country would cause extreme hardship to a qualifying relative, which is a spouse or child who are green card holder or US citizen. Ano po? So ngayon, ano ba ang kailangan natin ipakita para masabi na meron sila exceptional hardship? So examples of exceptional hardship can include severe medical conditions, psychological distress, educational or career disruptions, financial difficulties, and dangers due to country conditions. So, kailangan po ipakita natin yan doon sa ano. So, para natin mapapakita yan, mag-present tayo ng mga country conditions sa kanyang country of origin. Na unang-una, pagka siya ay may edad na, mahihirapan siyang kumuha ng medical treatment or attention, unlike compared to the US. Ano po? Ano yung psychological hardship? It might be disorders that might arise doon sa kanyang asawa or anak na US citizen or green card holder kapag siya ay hindi pinayagan na magkaroon ng waiver. So, financial hardship, baka siya ay malaki na itutulong sa kanilang pamumuhay para suportahan ang kanilang pamilya, ano po? So, kailangan sabihin din natin yon. Ano? So, ano po yan eh? So, itong mga severe medical conditions, psychological distress, educational or career disruptions, financial difficulties, and dangers due to country conditions, hindi pwedeng sabihin lang natin yan, ano? Kailangan natin ng ebidensya or pruweba. So, anong ginagawa natin? Itong ating mga client, hinihinga natin yan ng mga psychological evaluation galing sa psychologist na ginagawa nila ng study or report ano ang maaring mangyari dito sa kanilang mga asawa at anak kapag siya ay hindi pinayagang makakuha ng
green card dito sa US. So mahalaga po 'yun, ano, na hindi lang natin sinasabi ourselves, ano, pero meron pa tayong professional na nag-i-evaluate at sinasabi kung ano ang mga dadanasin na exceptional hardship, ano. Ang ibig sabihin ng exceptional, it is not the normal hardships. The hardship must be significantly greater than what a family would normally experience due to separation or relocation. In fact, yung immigration, magpapadala pa yan ng request for evidence kung minsan. Kasabi, i-compare mo kung ano magiging buhay nila pagka silang lahat ay doon tumira sa country of origin kumpara doon sa pag dito sila namin pinayagang tumira. So, or ano ang magiging hardship nitong pamilya niya rito kapag hindi siya pinayagang makabalik dito? Or yung nga, magsama-sama sila doon sa country of origin. Ano yan? Gusto nila sabihin natin sa kanila yan, ipaalam natin sa kanila, no? So, kaya mahalaga na meron tayong documentation. So, pag sinabi natin, naku, ito ang mga daranasin niya na ito mga sakit niya ngayon. So, hindi pwede na sabihin lang natin mga sakit. Kailangan meron tayong sulat doon sa mga doktor. So, ito mga sakit niyan. So, pag sinabi niya na may diabetes, may cholesterol, merong sakit sa puso, kailangan ipakita rin natin yung mga gamot na piniscribe ng doktor. So, kami kinukuha pa namin ng picture yan at saka may nakalagay talaga na pangalan na yun yung gamot niya na iniinom doon. Binibigyan pa natin yan ng description kung ano ang purpose ng gamot na yun. Kasi alam mo naman yung mga doktor. Alam niya yung mga doktor. Walang time yan na magpaliwanag. Sasabihin lang yan, meron tong diabetes. Ayun, napakatipid. Itong gamot na inireseta ko. So ngayon tayo dapat maghalughog nun at magpakita, mag-submit sa immigration. Ito yung mga ginagamot niyan. Ito yung mga kondisyon ng pasyente. Kaya yan inireseta. So, kailangan po ng documentation. Ano po? So, hindi nangangahulugan, sinabi ng psychologist na, ito ang mga paghihirap na daranasin yan. Sinabi naman ng doktor na primary doctor, ito yung mga medical conditions niyan. At ito yung mga gamot na inireseta ko. Kasi ando doon niya sa medical history. Kailangan natin ipaalam doon sa immigration officer tsaka dyan sa Department of State ano ang ginagamot nito at anong paghihirap yung dinaranas nitong client at bakit siya merong ganong mga klase ng gamot na inireseta sa kanya. So, yan po ang ating ginagawa kapag meron tayong ina-apply na J1 Exceptional Hardship Waiver. Ano po? Fortunately, yung ating client na in-apply natin yan ay na-approve naman dahil nga sa presence ng mga qualifying relative at saka yung mga pinaalam natin yung kanilang magiging economic hardship, physical and emotional hardship, yung country conditions doon sa country of origin, especially yung healthcare na pwedeng i-provide or hindi kayang i-provide. So, mahalaga po yun na ipaalam sa immigration at saka dito sa Department of State at saka meron tayong supporting documentation. Ano po? So, kaya ito pong exceptional hardship waiver para sa J1 2-year homestay requirement ay posible na makuha. Kaya nga lamang po, kailangan talaga na hanapin ninyo na meron talagang exceptional hardship. Otherwise, kapag na-deny yan, sa mga panahon ngayon, baka deportation ang tuloy niyan. So, kaya medyo maingat tayo sa ganyang mga pagdidesisyon at inihahanda natin ang kalooban ng ating mga kliyente kung sakali hindi natin makuha ang approval kasi kailangan po natin ipaalam
ano ang maaaring mangyari. Hindi po pwedeng sabihin natin, kayang-kaya natin yan. Mapapa-aprobahan natin yan. Hindi po. Mahirap pong, we need to manage the expectation of our client. Even though you are confident that we can probably present the best light to show that the qualifying relative, the spouse and the child of the applicant will suffer exceptional hardship, hindi natin pwede ipangako na kayang-kaya natin yan. Hindi po, we need to manage their expectation. And we cannot promise approval kasi hindi naman tayo ang nagde-decide yan. We are just advocates in behalf of our clients. So yan lamang po ang papel ng asang abogado. Ano po? I-submit lahat ng pwedeng i-submit para nang noon ay matulungan ang officer na mag-decide in favor of your client. Kasi pag wala yung mga dokumento na yan, wala siyang basihan para aprubahan. So, mananagot siya doon sa supervisor niya. Sasabihin niya doon sa supervisor niya, i-recommenda ko po ito for approval. Bakit? Ito kasi yung mga requirements niya. Na-submit niya at sa tingin ko ay qualified siya. So, yan po ang ating topic ngayon, J1 Exceptional Hardship Waiver for the 2-year homestay requirement. So, ito po si Attorney A. Erwin Bautista at maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig dito sa ating programang US Visa Q&A na mapapakinggan din ninyo sa radiophilm.com at Flash TV. Thank you po. Salamat sa susunod pong muli.